Para sa summation of forces along Y, we have A over 2. A over 2. Sorry. Palitan natin si B, no? So that is 2A sine of 60 degrees plus C1. So express natin si CY in terms of A. Tingin tayo sa calculator. We have 0.5 plus 2 sine of 60 degrees. So negative 1 plus 2 square root of 3 over 2. Okay? So we can now get, or we can now solve the magnitude of C. We just get the resultant of Cx and C1. So ilan? Square root of 5, no? Okay, so that is letter A. Questions for number 2? Wala naman nagtanong. Inyo lang tayo, no? Yeah. So number 3, a stone is thrown upwards at 20 meters per second and caught on its way down 5 meters above the point where it was thrown. Find the total distance traveled by the stone. Okay, so kailangan muna natin interpret yung nangyari, no? Binato daw natin yung bato, tapos nung pababa na siya, sinalo, no? So important yung information na sinalo siya nung pababa na. Sige, so drawing natin. So let's say ito yung starting point. No? Let's say dyan binato. So binato daw at 20 meters per second. So syempre, ang mangyayari sa bato, lilipad dyan. No? Tapos, tinalo, no? Ito ngayon yung catch point. Sinalo 5 meters above the point where it was thrown. So find the total distance traveled by the stone, no? Okay. So actually, if we will get the total height reached, no? If we will get the total height reached, pwede natin masolve to by paano natin to masosolve? Ito yung maximum height reach, no? Okay. So, di ba, yung equation natin ng distance or ng displacement,
kapag uniform yung acceleration, we have y equals initial velocity squared plus 1/2 gt squared, no? So, pag sinabstitute natin yung mga given natin, so y equals 20, ito yung ating initial velocity. And then, ang acceleration due to gravity natin is negative 9.81 over 2 t squared. So, as you can see, ito class yung distance y at any time t. No? At any time t. So, let's see, gusto natin malaman kung anong time na makakarating yung bato dun sa kanyang maximum point. So, syempre, i-differentiate natin to with respect to time. So, bakit natin dinifferentiate with respect to time? Kasi pag dinifferentiate natin yung y with respect to time, makukuha natin yung expression for velocity, di ba? Yung dy over dt, yan naman yung velocity ng ating projectile. Ngayon, so pagdating ng maximum point, di ba, siyempre, ito na yung point kung saan magi-start ng bumaba yung ating stone. So, ibig sabihin, ang velocity niya dyan is 0. So, pwede natin malaman anong time na mangyayari na 0 ang velocity. E equate natin ito sa 0. We have 20 minus 9.81 t. So, makukuha natin yung time na nagsi-0 yung velocity. So, v is 0 at 90 equals, so tingin tayo sa calculator. That is 2.039 seconds. No? So, ito yung time kung saan nagsi-0 yung velocity. So, pag sinabstitute natin yan plus dito sa y, makukuha natin yung h max. No? Kasi yan yung time na narating niya yung maximum height. So, ibig sabihin, h max equals, substitute mo lang yan, 20 times 2.039 minus 9.81 over 2, 2.039 squared, no? So, therefore, h max equals have 20 minus 0.5 times 9.81 and squared. Yeah. So, ito na yung maximum height reach. 20.38735.984. Okay? So, kung bibilangin nyo to, no, mula dito sa starting point hanggang sa makabalik siya dyan, ang kanyang magiging total distance traveled ay 2h max. Diba? Mula starting point hanggang makabalik siya dyan, 2h max yun. Kasi, umakyat ng h max, tapos bumaba ng h max, 2h max yun. Kaso, hindi yun nangyari kasi sinalo na siya dito at a distance of 5 meters. So, ibig sabihin, yung total distance traveled niya is 2h max. Tapos, babawasan mo lang ng 5 meters. Ilan yun? That is 35.775 meters. Okay? And that is letter E. Okay? Ayan. So, actually, if... Teka. So, actually, kung gagamit tayo ng formula natin ng velocity head, no? Sa hydraulics kasi, di ba, may formula tayo ng velocity head na may formula tayo na v squared over 2g, no? Ito yung velocity head ng
water particle na moving at a certain velocity. So, pwede nyo rin itong gamitin, no? So, halimbawa, kasi valid to kasi ang consideration dito sa water is a particle. Eh, yung stone, di ba, parang pwede mo rin siya i-consider as particle. So, kung meron kang stone moving at a speed of 20 meters per second, pwede mo makuha yung kanyang velocity head. Equal yun sa maximum height reach, no? So, pwede mo siyang gamitin, ayan, 20 squared over 2g. Tapos, makukuha mo na agad yung 20.3873594. Okay? Ayan na. So, kung yan na yung maximum height reach, i-times mo lang din yan ng 2, tapos minus mo ng 5, makukuha mo na rin yung 35.775 meters. Okay? So, let's proceed to the next. Na tayong question. Yeah, I think wala namang questions, no? Sige. So, continue natin. Plane shot a gun at a target at 500 meters per second. Okay, so may target daw si Clint. That's binaril niya, no? So, yung speed ng bullet is 500 meters per second. After 5 seconds, a sensor in between Clint and the target pick up both the sound of the shot and of the bullet hitting the target at the same time. So, how far is Clint from the target? Sige. So, interpret muna natin, no? So, hayaan ko muna kayo mag-isip for 1 minute. Sige. So, ganito, no? So, ito yung position ni Clint. So, ito yung position ni Clint. And then, let's say, ito yung target. So, ngayon, binaril ni Clint, no? So, pinuputok niya yung barrel. So, ibig sabihin, mag-start mag-travel yung bullet. Mag-start mag-travel yung bullet ng 500 meters per seconds, no? Okay? Ngayon, so sa gitna nila, so somewhere dyan, hindi sinabi kung saan. Okay? So let's say, nandito banda. Ito ngayon yung station, no? Ano ba? Station ba tawag? Sensor pala, sensor. May sensor daw sa gitna ni Clean tsaka ni Target. Tapos,
na-record, na-pick up daw ng sensor yung shot tsaka yung bullet hitting the target at the same time. Okay? Sige. So, ganito yan, class, ha? Yung bullet, magkaiba kasi yung speed ng bullet tsaka yung tunog, no? Kasi sabi dito, ang speed ng sound, 343 meters per second. So, parang ganito yan, class. So, halimbawa, ayan, pinaputok yung barrel, so nagta-travel yung bullet ng 500 meters per second. Pero yung speed, 343 lang, no? So, mas mabagal yung sound kesa dun sa bullet, no? So, if we will let this as distance D, let's say distance D1, so ngayon, makakarating yung sound dun sa sensor by dividing the distance by the speed, no? Kasi di ba ang formula natin ng speed, ano bang formula natin ng speed? Di ba yung distance na i-cover divided by the time, no? So using this, kung ang speed ng bullet ay 343, so mako-cover niya yung distance 1 or makakarating siya dun sa sensor, yung sound makakarating yung sound sa sensor by this amount T1, by this time T1. Sige, so T1 equals D1 over 300 343. Nakuha, plus. Ayan. So, yan yung ano, yung distance na makarating yung, ay sorry, yan yung time na makarating yung sound ng pagkaputok ng barel sa sensor. No? So, I hope nagigets yan, ha? Kasi ang layo ni Clint dun sa sensor ni Juan. So, kung kaya ng sound mag-travel ng 343, edi yung time para makatravel yung sound mula kay Clint hanggang kay sensor is D1 over 343. No? Ngayon, so sabi kasi dito, the target pick up both the sound of the shot and the bullet hitting the target. No? So sabay narinig yun. So meaning, nung na-hit nung bullet yung target, so syempre, dun pa lang mag-i-start mag-travel yung sound from the target papuntang sensor, no? So halimbawa, nandito na yung bullet. Kung nandito na yung bullet, no? Pagkatama niya sa target, boom, tutunog yun. So, pagkatunog, yung tunog ngayon, magta-travel ulit yung tunog. Magta-travel yung tunog at the same speed, no? So, magta-travel siya ng 3. So, magta-travel yung sound at a speed of 343. So, let's say, hindi natin alam kung gaano kalayo yung sensor sa target. So, tawagin natin yung D2, no? So, yung time naman para mag-travel yung sound pabalik dun sa sensor is D sub 2 over 343. Diba? So kaso, sabay daw nangyari yan, no? Sabi kasi dito, a sensor in between Clint and the target pick up both the sound of the shot and of the bullet hitting the target at the same time. No? So grabe, sabay narinig, sabay lang narinig, no?
So, na-pick up niya yung putok nung barel, tsaka yung pagkatama dun sa target at the same time, no? So, ibig sabihin, sobrang bilis nung pag-travel nung bullet. Okay, pero after, ano naman yun, after 5 seconds, no? Sige, so, ano pa ngayon yung equation na gagamitin natin? Sige, so, meron na tayong mga distances, no? Meron na tayong mga distances. So, ibig sabihin, pwede natin malaman kung gaano kabilis tumama yung mula sa pagkakaputok ng barel hanggang sa tinamaan yung target, no? So, gamit yung distance over time na formula. So, ang total distance from clean to target is D1 plus D2, di ba? So, pag dinivide natin to nung speed naman ng bullet, ito yung time naman na mag-travel yung bullet papunta dun sa target. Hindi na yung sound yung bullet naman papunta dun sa target, time t. So, gaano katagal yung time t na yan? So, kung babasahin natin, after 5 seconds, a sensor in between clean and the target pick up both the sound of the shot and the bullet hitting the target. So, anong time kaya ito? No? Hindi ito magiging equal sa, take note hindi ito magiging equal sa 5 seconds kasi magta-travel pa yung sound di ba? Halimbawa, pinaputok yung barrel, nag-travel papunta dun sa target, tapos nag-ano pa dun sa, nag-travel pa ngayon yung tunog papunta dun sa sensor, no? So, ibig sabihin, halimbawa, if we will let this as T sub 3, ano to ngayon, yung given na 5 seconds, ano ngayon yan? Sige. So, yung 5 seconds, yan yung T sub 3, yan yung time kung saan, yung T sub 3, yan yung time kung saan na-reach nung bullet yung target, no? And then, after tamaan ng bullet yung target, magta-travel yung sound pabalik sa sensor, no? So, di ba, yung time na yon yung nag-travel yung sound pabalik sa sensor, di ba, siya yung T sub 2? Kasi yan yung D sub 2 over 343. So, ibig sabihin, yung sum ng T sub 3 tsaka T sub 2, yan ngayon yung 5 seconds. Okay, sige. So, bilangin natin yung unknowns natin. Ang unknowns natin ay D1, D1, T sub 1, D sub 2, T sub 2, tapos T sub 3, no? So, we have 5 unknowns. Sige, so, ilan na ba yung equation natin? We have 1, 2, 3, tapos 4. So, we have 4 equations, pero 5 yung unknown. So, kailangan pa natin ng isa para ma-solve natin ito. Okay? Sige. So, sabi sa problem, sabay lang narinig, no? A sensor in between clean and the target pick up both the sound of the shot of the bullet hitting the target at the same time. So, ibig sabihin, sabay lang na-reach o sabay nakarating yung sound papuntang sensor. Okay, so how are we going to put that into equation? Sige, isipin nyo maigi. So, sabay lang daw na pick up yung sound ng shot pati yung bullet hitting the target.
Okay, sige. So, yung T1, ito na yung time eh. Yung T1, ito na yung time na narinig nung, nung sensor yung pagkaputok eh. So, ilang oras pa ilang segundo pa yung lilipas para makarating yung bullet dun sa target tapos makatravel ulit sa sensor, no? Yun yung magta-time na lapse para makabalik yung sound dun sa sensor, no? So, ibig sabihin, meron tayong equation ngayon na T sub 1, ito yung time na narinig na nag-travel yung sound mula pagkaputok ng barel papunta kay sensor, equal ngayon yan dun sa time na na-travel nung bullet, na nakarating yung bullet dun sa target, yun yung T3. Tapos, nag-travel pa yung sound pabalik dun sa sensor. Equal daw yung time na yan. No? Kasi, sabay daw na pick up eh. No? So, yan na yung equation natin. So, we have 5 equation. 5. We have 5 equations, 5 ano. No? Sige. So, paano natin ito i-solve? Sige. So, ngayon, di ba T3 plus T2 is 5 seconds. So, pwede natin i-substitute yan dito sa equation 5. Equation 4, substitute sa equation 5. So, we'll figure out na T1 is 5 seconds. So, from this, makukuha natin si D1. No? So, from equation 6, from equation 1, makukuha natin si D1. That is 343 times 5, no? So, 1715 meters. So, meron na tayong D sub 1, no? Okay, sige. So, saan natin ito i-substitute? Sige. So, using equation 3, gamitin natin yung equation 3. So, sa equation 3, ito, yung equation 3, di ba we have 1715. I-substitute mo yung value ni D1, 1715 plus D sub 2 over 500 equals D sub 3, no? So, from equation 5 naman, from equation 4, pwede mo i-express si T2 in terms of T3, di ba? T3 equals 5 minus T2. Ayan. So, pwede natin ito ipalit dito sa equation 3. So, we have 1715 plus D2 over 500 equals 5 minus T sub 2. Diba? So, finally, meron kang equation 2 na T sub 2 equals D2 over 343. So, substitute lang natin yan. 1715 plus D sub 2 over 500 equals 5 minus D sub 2 over 343. Okay, so masasolve na natin si D sub 2. So D sub 2 is 319.4009498.
So if we will read the problem, sabi how far is Clint from the target. So di ba ang layo ni Clint sa target ay D1 plus D2. So solve na natin. So distance ni Clint papunta sa target is D1 plus D2. That is 1715 plus 319.4000949. Okay? Yeah. So that is 2,034.4000949 meters. Okay? Ayan. So that is letter D. May questions ba, class? Ano tayo? Medyo mahirap actually yung problem na yan, no? Ayan. So, two disks collide at each other at the same velocity. If the one which weight is 6 pounds stops and the disks have a perfect elastic collision, find the weight of the other disk. Yan. So, paano yan? So, we have, let's say we have disk A. Have disk A. No? So, moving at a speed of, let's say, V. Hindi natin alam. V sub-zero. And then, nag-collide daw, no? So, babangga siya. So, babangga siya sa another disk at a speed of V sub O din. Kasi same velocity daw sila. So, let's say ito yung 6 pounds. So, let's say ito yung 6 pound na weight, no? And have a perfect elastic collision. So, find the weight of the other disk. So kailangan muna tayong ma-recall sa perfect elastic collision. Sige. So pag sinabing perfect elastic collision, ano ba ibig sabihin nun? Kasi wala na tayong ibang information na makukuha dyan unless alam natin yung meaning ng perfect elastic collision, no? Ayan, sige. So pag sinabi nating perfectly elastic collision, it will happen if two bodies collide but there is no loss in the overall kinetic energy. So, ibig sabihin, walang nawala na kinetic energy, no? Sige, so, let's say, ang weight nitong isa ay hindi natin alam, no? Let's say, W sub yung weight niya. Hindi natin alam yung weight niya. Sige. By conservation of linear momentum, pag sinabi nating conservation of linear momentum, dapat yung linear momentum ng mga disk natin before the collision is equal
to the linear momentum after collision, no? So, dapat equal pa din. So, let's say m sub a, sinabi nating momentum, di ba? That is the product of the mass and velocity. So, we have m sub a, v. Ito yung momentum nung disk A. Plus momentum of disk B, let's say m sub b times v. Pero let's say negative. Negative kasi yung direction niya is opposite eh, di ba? Ayan. Equals dun sa final momentum, no? Ano bang final momentum nila? Si A daw, nag-stop, tumigil. So, meaning m sub A, ang velocity niya na ay 0. Plus m sub B, so, makukuha natin yung final velocity ni B. So, simplify natin to. MAV sub 0 plus MB minus V sub 0. So, palitan natin si M sub A kasi ang weight niya daw ay 6 pound. So, actually, yung 6 pound kasi is a weight. So, para maging mass, divide natin sa acceleration due to gravity. So, 6 over G times V naught minus M sub B V naught equal yan sa M sub B final velocity. Okay? Ayan, no? And then, mayroon pa tayong isang equation na gagamitin is yung kinetic energy. So, dapat yung sum ng kinetic energy before and after the collision is equal kasi nga perfect elastic yung collision. Ibig sabihin, walang nawala na kinetic energy. So, ang kinetic energy natin for a moving object is 1/2 mv squared, 1/2 ma v sub naught squared. Ito yung initial kinetic energy ni A plus initial kinetic energy ni B. So, equal pa rin yan dapat sa final kinetic energy. So, 1/2 m sub A. Nag-zero yung kinetic, yung nag-zero yung velocity daw ni A. Tapos si B naman, V sub B squared. Sige, simplify natin to. Ang mass ni A is 6 over G times V naught squared plus 1/2 m sub B V naught squared equals 1/2 m sub B VB squared. Ayan. So, we have, ano yung unknowns natin? 'Di ba? Ang unknowns natin ay V sub 0, V sub O, M sub B, tsaka V sub B, no? Okay, so how are we going to solve this one?
Sige, so paano? Sige. So, mag-operate tayo, no? Algebra. Sige. So, M sub B, V sub B. Pwede natin yung expression natin for M sub B, V sub B. Pwede natin ipalit dito. Try natin.
So we have V sub B equals 6 over G V naught minus M sub B V naught over M sub B. Yan. Tapos ipalit natin to dito sa V sub B para kumonti yung unknowns natin. 1/2 6 over G V naught squared plus 1/2 M sub B V naught squared equals 1/2 M sub B. Pwede natin i-factor out yung V naught squared, no? So we have 6 over G minus M sub B over M sub B squared, di ba? Tapos yung V naught squared, nilabas natin, so dapat may square din siya. Ayan. So as you can see, yung V naught squared magka-cancel lang. So may iwan tayo na expression of 1/2 6 over G plus 1/2 M sub B equals 1/2 M sub B 6 over G minus M sub B over M sub B squared. No? So actually, pwede na natin ma-solve si M sub B. No? Pwede na natin ma-solve yung math. Sige. So, i-shift solve natin. So, tingin tayo sa calculator. No? 1/2 6. Ang acceleration due to gravity kapag English units is 32.2. No? Sulat natin yan. G is 32.2 feet per second squared. Plus 0.5x equals 0.5x times 6 divided by 32.2 minus x over x squared. Okay? If solve natin, we have M sub B equals ata to ah. Sige, habang nag-shift solve siya, ayan, meron na. Sige, so we have M sub B equals 0.062111801. Okay, so ang tanong kasi is weight. So ibabalik lang natin M sub B times G. So ita-times lang natin ulit ito ng 32.2. So therefore, the weight of the other disc is 2, no? 2 pounds. Ayan. So that is letter D. Any questions, class? O wala namang questions? Sige, let us continue. An elevator weighing 9.8 kilonewton starting from rest at the ground accelerates uniformly, attaining a speed of 2.4 meters per second after traveling 5 meters. Determine the acceleration of the elevator. Okay, so anong formula natin ng acceleration? Uniform acceleration. O, kaparehas lang yan nung sinulat natin kanina sa free fall. Okay, so yung formula natin ng acceleration or relationship with distance
Diba we have, let's say, y equals, s equals initial position plus initial speed times t plus 1/2 AT squared, no? So, yan yung isang formula for uniform acceleration. The other one, meron pang iba, no? So, let's say final velocity equal yan sa initial velocity plus acceleration times speed. So, yan yung mga pwede natin gamitin. Sige, so sabi, nag-start daw from rest yung elevator. Pag sinabi natin starts from rest, ang initial velocity is 0. Tapos, naka-attain daw siya ng speed of 2.4 after traveling 5 meters. So, plus 80. So, using this, pwede natin itong i-substitute dito sa equation 1 natin. We have S equals, let's say ang initial position is also 0, plus initial speed is 0. So, matitira na lang dito is 1/2 80 squared. 80 squared. Eh, ang 80, equal lang siya sa 2.4. Substitute mo, 2.4, tapos may natira pang isang t. No? Ngayon, yung S, after, nung na-reach daw niya yung speed na 2.4, nakapag-travel siya ng 5 meters. So, yun yung distance, no? So, 5 equals 2.4 over 2 times t. So, makukuha natin yung time na na-reach niya yung, or makukuha natin yung time na nakatravel siya ng 5 meters. So, that is 5 divided by 1. So, 4.167 seconds. So, actually, yan. So, nauna natin nasagutan yung letter, ay, yung number 7, no? 4.17 seconds. Determine the acceleration of the elevator. So, meron kang value ng t. Substitute mo yan dito. Makukuha mo si acceleration. So, ilan? Ayan. That is 0.576 meters per second squared. Okay? And then last, what is the tension in the cable? So, paano yun? Find the tension in the cable. So, gawa natin ng free body diagram, no? Ito yung ating elevator. So, syempre, may cable na naghahawak dun sa elevator. And syempre, yung elevator, may weight yan. Gano'ng kabigat yung elevator? Sabi, weighing 9.8 kilonewtons. So, ano yun? In Newton, that is weighing 98 Newton. No? Ayan. So, ngayon, dahil nag-move siya pataas, so, ibig sabihin ng acceleration niya is pataas. No? So, since this is dynamics already, so yung summation forces natin should be equal to mass times acceleration, hindi na sa zero, no? So we have T minus 98 equals mass. Ang formula natin ng mass is yung weight, divide mo lang sa acceleration due to gravity. And then, ang acceleration nakuha natin 0.576. So therefore, makukuha na natin yung tension sa cable. That is
This is 10,375.41284. So this is in Newton. So in kilonewton, that is 10.38 kilonewton. Yeah, and that is letter B. Next, ayan. The moment of the force F about the x-axis is 10, ano yun? 1,080 Newton meter. Determine the moment of F about axis AB. Okay, so meron tayong formula nito, no? Moment about an axis. So yung moment about an axis natin, anong formula natin dyan? Moment about an axis. So, ang formula natin dyan is R cross product ng force. Then, idodot product natin yan sa unit vector ng axis. No? Okay, sige. So, ngayon, kailangan muna natin ng mga vector representation. No? So, unahin natin yung, yung R. So, ano ba yung meaning ng R? Yung R is the point connecting the tail of the force vector and a point dun sa axis kung saan ka nagmo-moment. So let's say, ito yung piliin natin, no? So ito ngayon yung ating vector R. Okay? And then, kuhaan natin ng vector representation to si R. So, paano natin gagawin yon? Lagay lang natin yung coordinates ng endpoints niya. So, based dito sa 3-dimensional axis natin, anong coordinates nitong point na to? Sa x-axis, that is 5. Sa y-axis, that is 12. Sa z naman, 0. Ganun din yung initial point niya. Gawan natin ng coordinates. This is 5. Ang y is 0 kasi nandito siya. And then ang z is also 0. So, para makuha yung vector representation ni R, that is ano? So, kukuha na natin ng vector representation yan, no? Kaso, given pala class dito yung moment of the force about the x-axis. Tama ba? The moment of the force about the x-axis is 1,080. Sige. So, ang R natin, paano natin makukompute yung vector representation ni R? Kunin lang natin yung difference nung endpoints niya. No? So, 5 minus 5, yan na yung x component. Ay, sorry. Ano pala to? Tama. 5, tama. X component. 5 minus 5, yan na yung x component. Plus, difference nila sa y is 12 minus 0. And then, difference nila sa z is 0 minus 0.
Ibig sabihin, ang vector representation lang ng R is simply 12J. Okay? It's 12J. How about CF? CF naman. So, CF, ganun din, class. Kuhaan lang natin ng coordinates yung endpoints niya. So, meron na tayo yung point na to. So, ito na lang kailangan natin. Anong coordinates to? Sa x-axis, tingin kayo sa x-axis, that is 0. Tingin kayo sa y-axis, that is 12. Sa z naman, that is 4. No? Pag ginawa natin ng vector representation si f, kunin lang natin yung difference ng endpoints nila. So, sa x, that is 0 minus 5. Sa y, that is 12 minus 12. And then sa z, that is 4 minus 0. Okay, so simplify natin to. F is negative 5i plus 0j plus 4k. Ayan, okay? And then yung x-axis, ano ang unit vector ni x-axis? Ang unit vector ng x-axis is simply I hat, no? Kasi sa x-axis lang siya may component, kaya I hat ang x-axis natin. So, meron na tayong R tsaka F. So, gawin na natin to. So, sabi, given ka na ang moment daw ng force about the x-axis is 1,080. Copy ko lang to. Ayan. Sige. Pero ito kasi class, yung sa F, ito pa lang yung vector representation niya, no? So, hindi pa dyan kasama yung magnitude. Position vector pa lang to, no? So, para ma-represent natin si F as a vector talaga, kailangan natin yung unit vector niya. So, paano kinukuha yung unit vector? So, si F, i-express natin siya as yung vector representation niya, negative 5i plus 4k, i-divide natin ng magnitude nung position vector, so that is square root of 5 squared plus 4 squared times the magnitude of f, yung mismong magnitude ni force f. Okay. So, para hindi tayo malito, let's say this is point C. This is point C, this is point D. Yan. Kasi ito pa lang nakuha natin. Position vector pa lang to. Hindi pa yan yung force F. Yung position lang yan kung saan nag-a-act si F. Yan. So ang force vector talaga natin is ito, no? After mo makuha yung position vector, di-divide mo lang siya sa magnitude niya, yung square root of 5 squared plus 4 squared. So simplify natin to, class. We have square root of 41, no? 5 over square root of 41 i plus 4 over square root of 41. Ayan. Okay. Ang magnitude nila is F. Okay? So, ayan. So, given tayo, class, sabi, ang moment daw about x-axis is 1,080. So, we have 1,080 equals, yung formula natin, R cross product of F, which is 5 over square root of 41 I plus 4 over square root of 41 K. Then,
ida-dot product mo yan sa x-axis which is I hat, no? So, meron tayong 3 vectors to define. Yung f kasi constant lang naman yan, value lang yan. So, pwede natin siya ilabas dito sa dulo, no? So, kailangan natin mag-define ng 3 vectors sa calculator natin para hindi na tayo mahirapan mag-cross product. Ang vector natin is 12J. So, tingin tayo maigi sa calculator. Paano ba tayo nagde-define ng vector dito? Mode 8, ayan. Mode 8, vector A. Ang vector natin lagi is 1:3, no? Kapag sa statics of rigid bodies. Ayan. Ibig sabihin ng 12J, yung Y lang yung may component. So, sa calculator natin, sunod-sunod naman yan na IJK. So, pag define mo to sa calculator, 0, 12, tsaka 0. Kasi 12, yung J lang yung may value. So, 0, define natin yan. 0, 12, tsaka 0. Okay? Then, define pa tayo ng another vector. Vector B naman. I-define natin si vector B. Ito naman yung sa force. So, 5 divided by square root of 41. Ayan. So, define natin yan. 5 divided by square root of 41. Wala siyang J. So, 0 ang J. Tapos, 4 over square root of 41 na. So, 0. Tapos, 4 divided by square root of 41. Okay? So, meron na tayong vector B. Last is a vector C. Si vector C, madali lang kasi I lang. So, ibig sabihin 1, tapos 0, 0 na, no? Ayan. So, 1, 0, 0. Okay, so ang i-operate natin sa calcu is vector A, i-cross product natin kay vector B, tapos i-dot product lang natin kay vector C. No? Sige, so gawin natin yan. I-call out natin yung mga vector. Tawagin natin yung vector A. Check lang natin kung nalagay sila. Ay, error, teka. I-define natin ulit. Sa data pala. So, dapat ganito pala mag-define kasi nag-error. So, apps. Pindutin natin yung apps, tapos data, vector A. So, ulitin lang natin yung pag-define, 0, 12, 0. Tapos, apps ulit, data, vector B naman. Ganun ulit, vector B, 5 divided by square root of 41. Tapos, 4 divided by square root of 41. Then, vector C. Ayan, sige. So, pwede na natin sila i-call out. Tawagin muna natin yung mga vectors. Ayan. So, vector A, cross product is simply yung x o yung times dito. Tapos, dot product, sa apps natin siya makikita. Apps dot. Ayan, apps dot. Okay, ayan. So, ibig sabihin, 1080. Yung nasa loob ng bracket, pina-operate natin sa calcu, that is 7.49634057.1. So, finally, makukuha na natin si F, and that is 144, no? 144.0702953. Pero hindi pa yan yung sagot. Kasi ang tinatanong is moment of F about the axis AB. So, kailangan din natin gawan ng unit vector si AB. So, kailangan natin mag-define na naman ng point sa endpoint ni AB. So, si B, anong coordinates ni B? Sa X, 0. Sa Y, 12. Sa Z, 0 din. Okay, so gawan natin ng position vector si AB. Position vector ni AB, we have position vector, subtract mo lang yung mga endpoints. So, 0 minus 5i plus 12 minus 0j plus 0 minus 0k.
So, ang position vector ni AB is negative 5i plus 12j. Okay? Negative 5i plus 12j. Therefore, kailangan natin ng unit vector, no? So, unit vector ni AB, di-divide lang natin yung negative 5i plus 12j sa kanyang magnitude. So, ang magnitude niya is square root of 5 squared plus 12 squared. So, this is simply negative 5 over 13i plus 12 over 13j. Okay, so ngayon, uulitin lang natin yung cross product, no? Kasi nagkukuha naman tayo this time ng moment about AB. So, ganun pa din R cross product of F. Tapos, ida-dot product natin sa unit vector ni AB. Yun pa din yung formula. Eh, di ba meron na tayong vector A at vector B. Yung unit vector ni AB, ito na lang yung hindi pa natin na-define. So, yung vector C natin, papalitan natin. Kasi tatlo lang ang pwede mong vectors na i-define sa calculator. So, papalitan na muna natin yung vector C. So, kanina sa vector C, ang vector na inassign natin dyan ay ito, 1, 0, 0. Diba? So, pwede pala 4 na vector. Ngayon ko lang nakita. Kasi sa calculator ko dati, 3 lang pwede. So, pwede pala. Sige, i-define natin yung bagong vector na 5 over 13 tsaka 12j. So, 0 naman ang z niya. 0 naman. Okay? Ayan. So, paano natin ito makakompute? E di, vector A, cross product lang natin sa vector B. Tapos, i-dot product natin sa unit vector na D. Tapos, i-times natin ng value ni F na 144 Newton. Sige, so we have, call out natin yung mga vector A, B, at D. Yan, tapos lagyan natin ng mga operations, cross product, then dot product, at huwag kalimutan yung value ng force na 144.0702.953. Okay? Ayan. So, moment about AB is negative 449.99. So, approximately, this is already 450 Newton meter. So, let us check kung nasa choices ba yung sagot. 450 Newton meter. Wala. Sige, wait. Baka may naging mali tayo. Check lang natin yung mga coordinates ulit. Si A, 5, 0, 0, 50. Tama naman. Bakit kaya? 5 square root of 5 squared plus 12. 13 naman. Sige. Iko lang ulit. Negative 5 over 13. Mali yata yung pindot ko dito. Kasi negative 5 over 13. Ayun, nag-iba. Mali yata akong pindot kanina.
Sige, so call out natin ulit. Vector A, vector B, vector D. Ayan. Cross product, dot product, times yung force na 144.0702953. Okay? Ayan, negative 415. Negative 415.3846153. Okay? Ayan, 415 Newton meter. So, check natin. So, yun, lumabas na. So, that is letter B. Okay? May questions ba? Wala naman nagtatanong. Sige, so continue lang tayo. Okay, number 10, find the magnitude of the resultant of the two forces shown knowing that P is 600 and Q is 450. Okay, so madali lang yan. Kailangan lang natin i-express yung unit vectors ni P and Q, no? Sige. Unit vectors of P and Q. So, unahin muna natin yung unit vector ni P. Ano bang component ni P sa X? Anong component ni P sa X? Paano natin yung makukompute? So, ang angle niya with respect to Y is 40. So, ibig sabihin, ang angle niya with respect to XZ plane, angle ni force P sa XZ plane is 90 minus 40, 50 degrees, no? Ayan. So, ibig sabihin, pag kukunin mo yung component papunta sa X, cosine 50 degrees muna, pag kinosine natin ng 50 degrees, ito yun, no? Mapupunta siya dito sa XZ plane. Okay? Kasi ang angle na to is 50 degrees. Pero, yung cosine 50 degrees, ano to? Yung force pa to sa XZ plane, hindi pa to yung force papuntang x-axis. So, para mapunta siya sa x-axis, you will multiply by another cosine of an angle. Ito naman, yung angle naman na to, no? How do we compute for this angle? So, as you can see, this is 25 degrees. So, ang angle niya dito is 90 minus 25, which is 65 degrees. So, meaning, yung cosine 50, ita-times mo pa ng cosine 65 degrees. Okay? So, yan na yung component ni P sa x-axis. Then, sa y, simple lang kasi ang angle na niya agad with respect to y is 40. So, cosine 40 degrees na lang agad, J. So theta xz is 50 degrees. Ayan. Last is si K or yung sa Z. So, di ba para makarating siya dito sa xz plane, i-cosine mo muna ng 50. Tapos, you will multiply again by cosine. Tapos, 25 degrees naman. No? Kasi papunta naman sa Z. So, ito na yung unit vector ni P. No? Sige, next, unit vector naman ni Q. Same procedure lang, class. Unit vector ni Q. Ano ba ang angle ni Q papunta sa x-axis? So, una, para makarating ka sa XZ plane, ito. Para makarating yung force natin sa XZ plane,
ita-times muna natin si Q ng cosine 55 kasi yun yung angle niya sa XZ plane. Ayan o, nakalagay yung angle na yan papuntang XZ plane, 55. Okay? So, para sa X component, ita-times muna natin si Q ng cosine 55. Tapos, papuntang x-axis, ita-times muna ng cosine 30 degrees, no? So, ibig sabihin, dito na yun mapupunta. Next, ang angle ni Q sa Y naman. So, kung ang angle ni Q sa XZ plane is 55, so, syempre, ang angle niya sa Y ay 35 degrees, no? So, cosine 35 degrees J. Then finally, para sa makapunta sa z-axis, cosine 55 times ito naman, no? Para mapunta siya dito, cosine 55 times cosine of ano naman yung angle papunta sa z. Ito naman yun, no? So kung 30 yan, 60 degrees naman ng cosine papuntang z. Yan na yung yan na yung component ng unit vector sa z-axis. Pero kung papansin niyo, nakaturo siya sa negative z-axis. Ito kasi positive z. So dapat lalagyan niyo 'to ng negative. Okay? So i-define lang natin ulit 'yan sa vectors natin. So let's say vector A and B na lang, no? So for vector A, i-assign natin siya sa P. So yung unit vector P natin, gawin natin siyang vector A. So ilagay lang natin yung mga coefficients niya o yung mga components, I should say. So, cosine 50 degrees, cosine 65, times cosine of 40, tapos cosine 50 times cosine 25. Yan, no? Yan na yung unit vector natin sa A. Next, lagyan din natin si B, cosine 55, cosine 30, cosine 35, tapos negative cosine 55, cosine 60. Ayan. Okay? So, meron na tayong vector A and B. Call out lang natin sila. Okay. So, paano natin mako-compute yung resultant? So, for the resultant, di ba, i-add mo lang. I-add mo lang si P and Q. I-add natin. Si P, ang magnitude daw ni P is 600. So, times mo lang yan ng unit vector ni P. Q naman ay 450 times natin ng unit vector niya. Ganun lang, no? So, pag pinindot na natin to sa calcu, this is 600 vector A plus 450 vector B. Sige, so i-operate na natin yan. So, we have 600 vector A plus 450 of vector B. So, therefore, ang resultant vector natin ay 386.52i plus 828.24j plus 220.48k. Okay? So, yan na yung resultant vector. So, kaso ang tinatanong is yung magnitude ng resultant. So, kunin lang natin yung absolute value niyan. Kasi yung absolute value nito. Walang abs. Sige. So, kung walang absolute value, mano-mano na lang. So, vector odds, ba't kaya walang absolute value? Anyways, sige. I-mano-mano ko na lang.
So, magnitude of R is simply equal to square root of, kukunin lang naman natin yung square root ng squares niyan. So, 386.5215636 squared plus 828.245058 squared plus 220.483315 squared. Sige, so mano-manoy na lang natin. So, 386.5215636 squared plus ito pala yung abs. Bigla ako nakita. Ito pala. Anyways, ito rin yung ibig sabihin niya. Yung kukunin mo yung square root ng sum ng square. Ayan, no? So, square root 940.21. So, that is letter B. Ngayon, nakita ko na yung abs. Ito lang pala. So, pwede rin natin to gamitin. Absolute value ng vector ans. Di ba yung sagot natin nasa vector ans? So, pwede rin ganyan. Abs times abs of vector ans. No? Abs of vector ans. Okay? So, 940.21. Meron bang questions? Sige, wala pa rin questions. A concrete foundation mat in the shape of a regular hexagon of side 12 feet supports 4 column loads as shown. Determine the magnitudes of the additional loads that must be applied at B and F if the resultant of all 6 loads is to pass through the center of the mat. Okay, so dapat daw nasa gitna yung center. Sige. So, i-drawing ko lang yung hexagon na yan. So, tignan natin yung top view nitong hexagon. Oh. So, this is 12 feet. This is 20 kips. 30 kips. Saka 10 kips. At ito, 15 kips. Yes. So, para mapunta, let's say ito naman si F and B. So, para mapunta daw sa center yung resultant, so syempre dapat balance yung moment, no? Balance dapat yung moment about X and about Z axis. No? So, meaning, let's say, mag-summation tayo ng moment about Z axis. So, dapat balance yung moment natin. So, ibig sabihin, ano ba yung mga nasa kanan ni Z axis? Yun yung 20, 30, 10. So, dapat yung moment nila about Z axis, let's say, about this line, equal sa moment ng FB and 15. Sige, gawin na natin yan.
or sorry. Tama, ganun, no? So, dapat 0 yung maging moment or balance yung moment ng mga nasa kaliwang force tsaka ng mga nasa right na force. Sige. So, we have 20. Gaano kalayo si 20 papunta dito sa z-axis na line? Di ba ang side is 12 feet, so this is 6. Then, si 10, ganun din. How about si 30? Gaano to kalayo? Okay, so, tingnan natin, analyze natin tong right triangle sa gilid. So, we have here a right triangle. And then, ano ba ang angle na to? Or ano ba ang interior angle ng hexagon? Okay, solve muna natin yung interior angle ng hexagon. So, ang formula natin for interior angle of hexagon based sa ating plane geometry, no? Ano ba yung interior angle ng hexagon? So, kung titignan nyo kasi class, mahahati nyo yung hexagon sa 4 na triangle. So, ibig sabihin, pakita natin. Mahahati nyo kasi yan sa 4 na triangle. Ayan. 1, 2, 3. So, ibig sabihin, ang sum ng lahat ng interior angle equal lang sa sum ng 4 na triangle. So, kaya ang formula natin is n minus 2 times 180 degrees. Ito na yung sum ng total angles. So, kung gusto mong makompute ang measurement ng bawat interior angle, di-divide mo lang sa kung ilan yung sides meron, no? So, substitute mo yan. Hexagon has 6 sides. So, that would be 120 degrees. So, para ma-measure mo to, let's say this is alpha, this is 90 degrees. So, para makuha si alpha, that is simply 120 minus 90. So, this is 30 degrees. So, pwede mo ngayon makuha to, yung measurement na to. Let's say, tawagin natin siyang B. Ito. Tawagin natin siyang B, di ba? Sine of alpha equal yan sa opposite over hypotenuse. Ang hypotenuse is yung side ng hexagon. So, makukuha mo na ang B ay simply equal to 6 feet. So, ibig sabihin, ang moment arm ni 30 is 6 plus 6. So, equal lang yan sa moment ni F times 6. Pagsamahin na natin, B plus F, 6 ang moment arm, plus 15 ang moment arm ay 12. So, we have our first equation. Ulitin lang natin yung moment, pero this time sa x-axis naman. Summation of moment about x-axis, no? About x-axis. Ito, edit ko lang. Summation of moment about z-axis naman yun, no? Okay, sige. So, moment tayo sa about x-axis. We have 20 times 6. 20 times 6 plus 30 times 12. Ay, ba yan? Ito pala, ang imo-moment lang natin is si 20 tsaka si F. So, hindi na pala 6 ang moment arm, sorry. So, ang moment arm naman ni F tsaka ni 20 is this one, D. Pwede rin natin yan makompute, no? Ito rin yan. So, para makompute si D, cosine naman. Cosine 30 degrees equals D over 12. So, meaning D is simply 6 square root of 3. Ayan. So, ayan. 6 square root of 3. Sige, moment about x-axis naman. 20 plus F.
ang moment nila papuntang x-axis is, moment arm papuntang x-axis is 6 square root of 3. Siyempre, equal yan sa moment ni B and 10. Na 6 square root of 3 din ang moment arm. So ngayon, si 15 tsaka si 30, wala silang moment sa x-axis kasi dumadaan sila sa x-axis, no? So nasa x-axis mismo ang 15 at 30 caves, kaya wala silang moment. Okay, so meron na tayong 2 equations to unknowns. Gamit tayo ng ating mode 5.1, 2 equations to unknowns. So input for the first equation, tingin tayo sa first equation. Ang coefficient ni B and F is 6. So, lagay lang natin 6 and 6. Tapos, lagay natin dito lahat ng constant. So, 20 times 6 plus 10 times 6 plus 30 times 12. I-minus natin ang 15 times 12. Ayan. So, yan na yung ating constant. Ganon din sa equation 2. Ang coefficient naman ni B dito is 6 square root of 3. Or, pag sinimplify mo to, magka-cancel lang naman si 6 square root of 3. So, magiging B minus F equals 10. No? Pag sinimplify mo. So, input natin 1, negative 1, tapos 10. So, therefore, ito na yung value ni B. 35 kips. At ang value naman ni F ay 25 kips. No? Okay? So, therefore, yan na yung sagot natin. F sub B, 35, F sub F, 25. Ito. So, that is letter A. So, walang question. So, we just continue, no? Okay, compute the moment of the force P about point A. Ayan. So, kapag moment of about a point naman, moment about a point, yan lang yung R cross F. Kanina kasi moment about an axis, meron ka pang dot product ng axis. Meron ka pang unit vector ng axis kung saan ka nag-moment. Pero kapag moment about a point, R cross F lang. Ito na yung F natin, no? So ngayon, paano makuha si R? So, i-connect mo lang yung point. I-connect mo lang yung point kung saan ka nagmo-moment papunta sa force, no? So let's see, ito yung point kung saan natin gusto mag-moment. I-connect lang natin yan sa tail ng force. Ayan. Okay? So lagyan natin ng endpoints yung ating A. I-identify natin yung coordinates ni A. Ang coordinates ni A is 0, 0, 0. Coordinates ni Z, ay ni C, sa X, nasa 0 siya, no? Kasi nasa X, nasa YZ plane ang point C. Ang Y naman ay 90, tapos ang Z ay 100. Okay? So point B, lagyan din natin ng coordinates. That is, sa X, that is negative 70, kasi positive X-axis to. So nasa kabila na siya, kaya negative 70. Ang Y naman is 90, tapos ang Z ay 0. No? Ayan. Okay, so kunin natin yung position vector ni force muna. Or let's say sige, ni force muna. Kunin natin yung position vector ni force. Ang position vector ni force ay yung CB, no? So makukuha natin yan, endpoint minus starting point lang.
So, negative 70 minus 0. Tapos, 90 minus 90. And then 0 minus 100. Okay? So, ang position vector ni CB ay negative 70, 0, tsaka negative 100. So, kunin natin ang unit vector ni CB. That would be CB divided by the magnitude of CB. Sige, so negative 70i minus 100k, divide lang natin sa magnitude nila, which is 70 squared plus 100 squared. So therefore, ang unit vector ni CB is so negative 0.573462344 Tapos, yung K naman is negative 0.81923192205 K. Okay? Ayan, no? Yan ay unit vector ni force TB. Okay, so next naman is yung R. Kuhaan natin ng position vector yung R. So difference naman ni C tsaka ni A. Okay, so we have 0 minus 0. 0 minus 0, tapos 90 minus 0, tapos 100 minus 0. Okay, so R equals 0, 90, tsaka 100. Okay? So, meron na tayong R. I-define na ulit natin yung mga vector. Let's say, define natin ito sa vector A. Tapos itong UCB, define natin sa vector B. Okay? Sige. So, mode vector ulit tayo. Vector A is 0, 90, 100. And then, unit vector naman is negative 0.57346234444. I, 0 ang J, tapos ang K ay negative 0.81923192205. Tapos operate lang natin yung R cross F. So, ang moment about point A is simply R, vector A. Iko-cross product lang natin sa F, which is yung vector B. Then, do not forget yung magnitude ni F na 200. Yung magnitude kasi constant lang naman yan. Pwede mong ilabas. No? So, vector A, cross product of vector B times 200. So, ito na sila. No? So, therefore, that is moment A is negative 14
Naka-Newton to, so divide natin ng 1,000 yung lumalabas sa calcu. 746 minus 11.469 tapos 10.322. Ayan. So, yan na yung I, J, K. Okay? Kilonewton meter. So hanapin natin yan sa choices. Negative 14.7, negative 11.5, tapos positive 10.3. Okay? So that is letter D. May questions? Ayan. Wala pa rin question. Ayan, sige. So, next. For the thrust shown in the figure, determine the force in member AF. Okay. Sige, so muna tayo ng reactions, no? Para kompleto tayo sa reactions. So, meron tayong reaction dito. Since this is a roller, so meron tayo diyang KX. And then sa point A, we have AY tsaka KX, no? AX. Yeah. Okay, so summation of moments about point A equals 0. So makukuha natin yung magka-cancel yung mga moments, magka-cancel yung reaction sa A. So, meron tayong makukuha equation na makukuha na natin yung value ni K sub X. Let's say positive counterclockwise, we have Kx. Ang moment arm ni Kx papunta kay A is 8 meters. Minus 20. Ang moment arm naman ni 20 papunta kay A. So sabi, 3 meters ang kada segment. So 6 meters ang moment arm ni 20. And then 12 naman yung sumunod na 20. So makukompute natin yung reaction sa Kx, no? That is 20 times 6 plus 20 times 12 divided by 8, that is 45 kilonewton. Okay? So ngayon, if we sum forces along horizontal equal 0, so makukuha natin si AX minus AX equals 0. We have, makukuha natin na AX is 45, tapos if we sum forces along the vertical, we have AY equals
40, no? Kasi siya lang yung magre-resist ng dalawang vertical force. Okay, so we can now analyze yung problem, no? So to solve for AF, we will perform this cut. Ganito yung cut na gagawin natin. And then, let's say, analyze natin yung let's say, ano na lang, lower side, no? Lower side na lang i-analyze natin. Sige. So, analyzing the lower side, i-redraw lang natin yung bottom side ng ating cutting plane. So, we have so, meron tayong reaction sa K, which is 45. Tapos, lahat ng tinamaan natin na member, dapat ilalagay natin as internal force. So, this is AF. This is FG. So, this is GH. This is HI. And then this is IJ. So, 20, 20. K, L, M, N, O, G, tapos H, tapos F. Okay? Ayan. So, notice, since ang hinahanap lang naman natin is si AF, pwede tayo mag-moment about J. Pag nag-moment ka about J, cancel si EJ, tapos lahat ng horizontal na unknowns, dadaan din kay J. So, magka-cancel lang siya. Masosolve na natin si AF, no? Summation of moment about J equals 0. Let's say positive counterclockwise. So we have 45. Ang moment arm ni 45 is 4 papunta kay J. Plus 26. And then si AF, no? Minus AF, ang moment arm ay 12. So therefore, makukuha na natin si AF, and that is okay, we have 45 times 4 plus 20 times 6. Divide natin ng 12. Therefore, we have AF equals 25 kilonewton. Okay? Ayan. So, tension yan, no? Kasi nag-positive. Therefore, tension. Next, determine the force in member EJ. So, to solve for EJ, sum lang tayo ng forces along the vertical. We have AF, AF plus EJ minus 20 minus 20 equals 0. So, substitute, makukuha natin si EJ, that is 15. No? Nag-positive din, ibig sabihin, tension din si EJ. Next, determine the force in member JN. Ito naman, si JN. Ito, si JN. So, paano natin masosolve si JN? So, as you can see, class, if mag-analyze tayo ng joint O,
Analyze muna tayo ng joint O. Sa joint O, ang mga forces mo dyan ay 20, tapos JO na tension, tapos may NO tayo na horizontal, no? So, pag nag-summation forces tayo, class, along the vertical, makukuha natin si JO, which is 20, no? So, JO equals 20 kilonewton. Ayan. So, therefore, pwede na natin i-analyze si joint J. No? Kasi pag in-analyze mo si joint J, dalawa na lang ang unknown, si IJ at si JN. So, analyze na natin ngayon yung joint J. We have, ano mga forces natin kay joint J? We have EJ, which is 15. Tapos, IJ, EJ, 15. IJ is, di natin alam kung anong value. And then JN. Tapos JO, which is 20, no, na tension. So, tension siya, so dapat away from the joint. So, makukompute na natin si JN, no? So, pwede nyo agad malaman yung tamang direction ni JN. Bakit? Kasi tingnan nyo, 15 na upward, tapos downward na 20. So, overall, meron tayong kailangang i-resist na 5 kN downward. Eh, si JN na lang yung may vertical component. So, dapat upward siya para ma-resist niya yung extra 5 kN na downward. So, compression si JN. So, by simply summing forces along the vertical, makukuha na natin si JN, no? Looking at the figure, ang slope ni JN ay 4:3, no? Sige, so kung ang slope ni JN ay 4:3, so we sum forces along the vertical, JN times vertical component 4/5 plus 15 minus 20 equals 0. So therefore, JN equals 6.25 kilonewton compression. Okay? And that is letter C.